Kami nagpapasalamat, nagluluwalhati, O Diyos, sa iyong marilag na pangalan na mahal na Panginoon. Sa mga sandaling ito, O Diyos, itinataas namin ang iyong marilag na pangalan. Mahal na Panginoon, sapagat walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit na sukat naming ikaligtas sa Diyos. Hallelujah. In the name of Jesus, O God. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, sa ganang ito, wala akong magagawa. Sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. O Diyos, mahal na Panginoon, muli mong kahabagan, ang banal, gamitin, O Diyos, para sa kalakasan ng iyong mga anak na kilang Diyos. Hallelujah. Sa pagpapatuloy naming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, minsan pa, anoint thy word, O God. Hallelujah. Make them believe, O God, in the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness in the name of Jesus. Hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. Ay, mahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal at purihin ang dakilang Diyos. Bagong lahat, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Kristo. Amen. Praise the Lord, my mahal, and I give double honor and respect sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Praise God, hallelujah. At patuloy nating pag-alaala. Di natin malilimutan ang ating beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeda, amen. Sa lahat ng aking mga manggagawa, sa lahat ng ating mga mangangaral, sa lahat ng ating mga awit manunugtog, mga mahal, amen. At sa lahat ng ating minamahal at ginigilo ng mga kapatiran, mga kapatid na patuloy na naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, amen. Mga mahal, at ganoon din sa ating mga viewers here and abroad, mga kapatid, sama-sama po tayo. May mahal sa salita ng mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. May mahal sa ating unang talata, mga kapatid ko, ating pong basahin ng Hebrew chapter 4, verse 10 and 11. Amen, hallelujah. From the book of Hebrews chapter 4, verse 10 and 11. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Let us labor, therefore, to enter into the rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Amen. Ayon sa Hebreo 4, 10 hanggang 11. Sapagkat ang pumapasok sa kanyang kapahingahan ay nagpapahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo na pagpasok sa kapahingahan yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa ganyang halimbawa ng pagsuway. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang salita sa umagang ito, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, huwag niyo po akong tutulugan. Amen po ba? Praise God. Napakahalaga mo yun, mahal, na ating pong pag-aralan ng salita ng mahal na Panginoon, mga kapatid. At may mahal, habang pinag-aaralan natin ang Word of God, tayo po ay lumalapit sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa o huwag madapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own work as God did from his. Dito natin hanguin mo yung mahal ang ating pong title, mga kapatid, sa verse 10. Ang title po natin, Rest. Amen. Rest, kapahingahan. Praise the Lord. Kapahingahan. May mahal, pwede tayong magpahinga sa mga hanap buhay natin. Pwede tayong magpahinga sa ating mga pag-aaral, sa ating mga negosyo. Sa lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, pwede tayong magpahinga, mga minamahal ko. Amen. Pero hindi tayo pwedeng magpahinga sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen. Hindi tayo pwedeng magpahinga sa mga tungkulin natin sa church. May mahalang pahinga natin sa langit na. Amen. Kahit na mga minamahal sa iyong paglilingkod, may pagdapa,
may pagsubok, mga minamahal. May trial sa buhay. Minsan nang hina ka. Minsan nang lupaypay, mga minamahal. Lahat ng Kristiyano nakakadaman yan, mga kapatid ko. Pero bangon lang ng bangon. Amen. Bangon lang ng bangon, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng magpahinga. Amen. Sabi ng ating nabasa kanina sa verse 11, magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag madapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Ibig sabihin, magsikap, magpilit, mga minamahal. Pilitin po natin na kahit nasabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, kahit ayaw na sa iyo ng Diyos, magpilit ka pa rin dumalo. Amen. Kahit ayaw na sa iyo ng mga tao, dumalo ka pa rin ang dumalo, mga mahal. Magpilit tayo. Lahat magsabing, praise the Lord. Strive to enter in at the straight gate, sabi ng Bible. For many, as I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Magpilit ka, sabi ng dakilang Diyos, sapagkat maraming magpipilit na pumasok sa kaharian ng langit pero hindi sila po pwede. Hindi sila makakapasok. And then sabi ng Matthew chapter 7 verse 13 and 14, nagbigay ang dakilang Diyos ng 200 mga minamahal sa tao. Ang isa po'y maluwang, ang isa po'y masikip, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang mga dumadaan sa masikip na daan, mga minamahal, ay may kahirapan po, mga kapatid. Yes po, may kahirapan ang pag-akit sa langit. Hindi po ito, mga minamahal, simpleng bagay. Hindi po ito, mga kapatid ko, pa-relax, mga minamahal ko na bagay. Kinakailangan po ipagtrabaho natin ito. Say amen. Kinakailangan, mga minamahal, pagsumikapan natin ito. Yes po, libre ang kaligtasan. Libre po ang kaligtasan. Pero yung langit, yung reward, mga minamahal, pinaghihirapan yon. Amen ba? Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang duoy nagsisipasok sapagkat makipot ang daan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang mga nakakasumpong noon, mga minamahal ko. Kaya sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, ihanda natin ang 1 Corinthians chapter 7 verse 24, ating mga Bible reader, mga minamahal. Sa ating pong mga kapatiran, mga minamahal ko, may pagpapala o wala, mga kapatid, magpatuloy ka sa paglilingkod. Lahat, mga minamahal ng anak ng Diyos, ng Jesus Miracle Crusade, dakilang Diyos ang tumawag sa atin, hindi tao. Amen. Dakilang Diyos ang tumawag sa atin. At ano sabi ng 1 Corinthians 7:24? First epistle of Apostle Paul to the Corinthians chapter 7 verse 24. Brethren, let every man wherein he is called, therein abide with God. Amen. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 7, versikulo 24, mga kapatid, bayaang ang bawat isa ay manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, bayaang ang bawat isa ay manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Amen. Walang sino man, mga minamahal ko, pwedeng pumigil sa taong uhaw sa presensya ng Diyos. Amen. Walang pwede, mga minamahal, na sino mang taong pumigil sa taong gustong maglingkod sa Diyos, nagmamahal sa Diyos. Amen. Kung saan daw tayo tinawag, magpatuloy po tayo. Okay, praise the Lord. Mga minamahal, at mga kapatid, kung yung mga naglilingkod na nga, kung yung mga maiinit na nga sa mahal na Panginoon, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, magsipasok kayo sapagkat marami ang nanais pumasok pero hindi sila makapasok. Magpumilit kayo, sabi ng ating nabasa kanina, mga minamahal. Mga Kristiyano na yan, mga kapatid ko, na maiinit yan sa mahal na Panginoon. Lalo na po yung mga manlalamig. Lalo na po yung mga nanlalamig. Lalo na po, mga minamahal, yung inuuna ang mundo kaysa paglilingkod sa dakilang Diyos. Inuuna, mga minamahal ko, yung bagay ng ikasisya, mga minamahal ng sarili. Amen ba? Kaysa sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko.
Kaya napakahalaga po mga kapatid ng ating pong paglilingkod na ito'y tuloy-tuloy. Huwag tayong titigil mga minamahal. Amen. Katulad ng sinabi ko sa inyo lagi mga kapatid, hindi tayo nagsasayang ng oras dito. Amen ba? Lahat mga minamahal ng ating pagsamba, napakahalaga niyan sa mata ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya naman kapag nakita ka ng dakilang Diyos matapat, mga minamahal sa iyong paglilingkod, susuklian na yan, susuklian niya yan mga minamahal, ng pagpapalang hindi mo inaasahan. Amen ba? Kaya mga minamahal sa langit na tayo magpapahinga sa piling ng ating dakilang Diyos na buhay mga kapatid. Kaya meron kaming isang kamang gagawa, mga minamahal, mga mangangaral, ang ating my co-preacher, mga minamahal, Brother Richard Palmones. Kinuha ang kanyang baybahay, mga kapatid ko, ng mahal na Panginoon. Maaring ngayong araw na ito, kaninang umaga, mga minamahal, hindi ko alam ang oras mga kapatid. Pero ngayon ay nakahimlay na siya, mga minamahal. At ang kanyang mga minamahal katawan ay naroon po, mga kapatid ko, sa lamay, mga minamahal. Pero alam niyo ba, mga kapatid ko, na ang Kristiyanong binabawian ng buhay, mga minamahal, rest yan. Ang Kristiyano, mga minamahal, na binawian ng buhay, kinuha ng dakilang Diyos, mga minamahal, pinagpahinga siya. Amen. Tingnan natin, Revelation chapter 14, verse 13, mga kapatid. Basahin natin. Book of Revelation chapter 14, verse 13. And I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, set the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Amen. Amen. Tagalog po. Ayon sa Apokalipsis 14 versikulo 13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa. Kita nyo, mga mahal? Kung tayo man, mga kapatid, may mga loved ones na kinuha ng mahal na Panginoon, katulad ng balingkod, mga mahal, 6 months ago, mga kapatid ko, kinuha ng aking may bahay. Mga minamahal, nung una hindi natin matanggap halos. Pero kapag nabasa mo talaga ang Biblia, mga minamahal ko, mapalad ang mga Kristiyanong dumadaan sa libingan, mga minamahal, na mainit naglingkod sa dakilang Diyos. Bakit? Pagpahingahin sila ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi rito, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Palakpakan nga po natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya hindi nakakatakot ang kamatayan. Amen? Hindi nakakatakot yan, mga mahal. Habang hinahanap mo ang kamatayan, mga mahal, nagpapakainit ka sa mahal na Panginoon, lalong lalayo sa iyong kamatayan. Pag takot kang mamatay, mga minamahal, lalo kang mamamatay. Sabi ng ating beloved honorable pastor, mga mahal, kapag duwag ka sa kamatayan, duwag ka maglingkod sa Diyos, mga mahal, nervyoso ka, mamamatay ka 1,000 times. Pag matapang ka, minsan ka lang mamatay or never. Rapture, hinintay mo. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Merong 3 klase, mga kapatid ko, na kapahingahan. 3 klaseng kapahingahan, mga mahal, ang pagdadaanan ng tao, mga kapatid. Unang-una po yung spiritual rest. Ito po, mga minamahal ko, ay masusumpungan natin sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Handa natin ang Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 30. Mga minamahal, mula nang makilala natin ang dakilang Diyos, binigyan tayo ng kapayapaan, mga minamahal, o kapahingahan ng dakilang Diyos. Basahin po natin. Gospel according to Apostle Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Amen.
Amen, amen. Hallelujah. Tagalog po. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 30, Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapagal at nangbitang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan. Amen. Say, praise the Lord, my mahal. Come unto me. Come unto me. Ang mahal na Panginoon ang nangungusap dito. Come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. Amen. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sabi ng dakilang Diyos. So pinagpapahinga tayo. Pinagpahinga tayo sa ating mga kaluluwang pagod na sa kasalanan, mga minamahal. Minsan, mga kapatid ko, atin pong balikan, atin pong i-recall, mga mahal, yung dati nating buhay nung wala tayo sa mahal na Panginoon. Ano ba ang buhay natin noon, mga kapatid? Para nang sa ganun, mga mahal, lagi tayong revive. Amen. Lagi nating maalala, mga minamahal ko, unang panahon nakilala kong dakilang Diyos. Dati akong alipin ng kasalanan. Walang kapahingahan, mga mahal, sa paggawa ng kasalanan. Ayaw mo nang magkasala. Pero nagkakasala ka pa, mga minamahal ko. So pagod na yung kaluluwa natin sa kasalanan, sa bisyo, sa karamdaman, sa problema. Amen. Sa pagiging, sa anxiety, mga minamahal. Worriness, mga kapatid ko. Pagod na po yung ating mga kaluluwa diyan. Yung ating kaisipan, yung ating puso, mga minamahal. Dapat po ma-recall natin yon. Sa panahon na ngayong ating paglilingkod, nasa laot na tayong ng paglilingkod, mahal. Malapit na tayo sa finish line, mga kapatid. Habang nalalapit na po yung ating pong patutunguhang langit at buhay na walang hanggan, double time ang diablo kung manila sa atin. Amen. Mahal, mag-double time na siya, mga kapatid. Kaya mga minamahal, ang ating pong lakas diyan, mga kapatid ko, yung ating pong pananatili sa paglilingkod, yung alalahanin mo, mga mahal, nung unang panahon, alipin ako ng kasalanan. Amen. Praise the Lord. Iba't ibang relihiyon ang ating pinuntahan. Pero walang kapahingahan. Pero isang araw, may mahal, narinig natin ang pangangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Olmeda. Amen. Lalo ang talatang ito, may mahal, napakaganda. Come. Come, sabi ng dakilang Diyos, may mahal. Lumapit kayo. Pagpapahingahin ko kayo. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Take my yoke upon you and learn of me. Mag-aral kayo sa akin, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Praise the Lord. Grabe, mga minamahal. Kapag naglingkod ka ngayon sa mahal na Panginoon at hindi mo naalala, mga minamahal ko, yung panahon na ikay pinalaya ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, relax ang paglilingkod mo ngayon. Taking for granted. Wala kang ningas sa paglilingkod sa Diyos. Narinig ko sa beloved honorable parents in the Lord natin yan, may mahal. Nang sikreto nila, mga kapatid, bakit sila nananatili sa kanilang maningas sa paglilingkod? Bakit? Sabi ng mahal na pastor, count your blessing. Name them one by one. Amen. Habang naglilingkod ka, nagpupuri ka, may mahal, alalahanin mo. Isa ako sa pinalaya ng mahal na Panginoon. Dati-rati, pagod ako sa bundong ito. Amen. Pero ngayon, nakapahinga tayo, may mahal. Sobra namang relax na mga anak ng Diyos. Amen. Mga minamahal, yun lang kaluluwa natin ang pagpahingahin natin. Pero yung physical natin, may mahal, humayo tayo. Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, may mahal. Amen. Naging magaan sa atin, mga minamahal, ang mga alituntunin ng dakilang Diyos nung tayo po'y nakapagpahinga sa ating mga kaluluwa, mga kapatid. 1 John chapter 5, verse 3, may mahal, basahin natin. From the book of 1 John chapter 5, verse 3.
For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Amen. Amen. Ayon sa unang Juan 5, versikulo 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Amen. Ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat, mga minamahal. Napakadali lang pala, mga kapatid, yung kanyang mga utos. Kapag tayo po ay talagang nagparaya, mga minamahal, nagpaubaya sa mahal na Panginoon, mga kapatid, naglingkod sa dakilang Diyos. Mga minamahal, yung ating mga spiritual rest, mga kapatid ko, isa sa pangako ng mga Panginoon. Pangalawa po ay physical rest. Yung ating mga physical rest, ano ito, mga mahal? Ito po yung panahon ng ating pagsamba, mga kapatid. Panahon, mga mahal, ng ating mga physical naman, bigyan natin ng kapahingahan. Mga mahal, mula sa ating mga hanap buhay. Amen. Sabi po ng mga minamahal ng Old Testament ay 6 na araw ay ginawa ng dakilang Diyos ang sanlibutan, ang tao, mga minamahal, lahat ng bagay dito sa mundo. 7 araw nagpahinga siya, mga kapatid. Amen. Ang mahal na Panginoon, minamahal, nag-rest din po 7 araw. Kaya iyon po, mga kapatid, ang sinusunod ngayon ng mga totoong anak ng Diyos, mga minamahal. Yung Sabat, the day of rest ang ibig sabihin yan, Sabat. Mag-rest tayo sa mga trabaho para sa pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Panginoon mahal, tingnan natin ang Numbers 15, verse 32 hanggang 35. Sa Old Testament po, hindi iginalang yung panahon ng pagpapahinga, mga minamahal, sa mga physical natin para sumamba sa dakilang Diyos. Merong isang tao, mga kapatid, na nahuling lumabag, Panginoon mahal, dun sa Sabat. Anong ginawa, mga minamahal? Book of Numbers, chapter 15, verse 32 through 35. And while the children of Israel were in the wilderness, they found a man that gathered sticks upon the Sabbath day. And they that found him gathering sticks brought him unto Moses and Aaron, and unto all the congregation. And they put him in ward, because it was not declared what should be done to him. And the Lord said unto Moses, The man shall be surely put to death. All the congregation shall stone him with stones without the camp. Amen. Amen. Tagalog po. Sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 15, versikulo 32 hanggang 35. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasailang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At sila nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy ay dinala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan. At kanilang nilagay siya sa bilangguan sapagkat pinapahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin, babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. Amen. Tingnan niyo mga minamahal ko. Sa panahon ng Old Testament, mga kapatid, merong isang taong hindi gumalang, mga mahal, sa kapahingahan na iniutos ng dakilang Diyos natin. Siya po ay, kahit na mamulot ng kahoy ng araw, bawal, mga kapatid ko. Nung mahuli siya po ay kinulong muna, mga minamahal. At si Moses, mga kapatid, ay nanalangin sa dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, anong gagawin namin sa lumabag na ito sa iyo? Anong gagawin namin dito sa lumabag sa iyong utos? Ay sabi ng dakilang Diyos, nabasa natin, mga minamahal, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin, sabi ng verse 35. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. Tingnan niyo mga kapatid ko, napaka-stricto ng dakilang Diyos. Mga minamahal, sa panahon po ng pamamahinga natin. So sa ating pong buhay, mga kapatid, mahal, bigyan natin ng panahon ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Sa ating pong mga oras, mga kapatid ko. Yung Sunday na yan, mga mahal, 9 to 3, mga kapatid. Yung Wednesday na yan, mga minamahal ko, ay 1 to 5. Yung Friday po, overnight natin, 9 p.m. to 4 a.m., mga minamahal. Oras ng Diyos yan. Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal, ibigay natin sa mahal na Panginoon ang sa mahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, para pagpalain ng dakilang Diyos, lahat po ng hipuin ng ating kamay. Amen ba?
Minsan, mga kapatid ko, yung mga anak ng Diyos ay pati yung araw ng linggo ay hinihingi pa sa ating mahal na Panginoon. Ang katwiran, mga kapatid, ay malaki ang sweldo ko rito. Meron akong transaksyon araw ng linggo. Makikipagkita ako sa aking katransaksyon at kikita ako rito ng malaki daang libo. Hati tayo, mahal na Panginoon. Kahit dagdagan mo pa yan, kahit lahat ibigay mo sa mahal na Panginoon, wain mahal, nakalabag pa rin tayo. Amen? Hindi kailangan ng dakilang Diyos yung ating mga pinansyal, mga kapatid, kung tayo po'y lalabag sa pagsamba sa mahal na Panginoon. Amen ba? Praise the Lord! Yung mga minamahal, maging wise po tayo, mga kapatid. Maging wise po tayo. Amen. Kaya mga kapatid ko, napakahalaga po sa huling panahon ngayon, malapit nang magbabalik ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kung mahal, sa huling panahon, mga kapatid, yung mga Kristiyanong nagpalamig-lamig, magpapakalamig pa yan, sabi ng Biblia. Pero yung mga Kristiyanong may init sa paglilingkod, mga inmahal, walang ibang layunin sa dakilang Diyos, kundi ang palugdan siya at magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal ko. Yun, mga kapatid, ang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kaya pangatlo po, mga kapatid, ito pong heavenly rest. Ito pong heavenly rest, mga minamahal, sa John chapter 14, verse 1 hanggang 3, mga kapatid. Inuna rito, minamahal, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, sabi rito, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, sabi niya rito, that where I am, there ye may be also. Inuna ron, mga inmahal, let not your heart be troubled. Huwag magulumihanan ang inyong puso, mga inmahal. Amen. Huwag magugulo ang inyong mga puso. Bakit, mga kapatid? Sapagkat sa sanlibutan, mga inmahal, maraming kapighatian. Amen. Maraming problema, mga minamahal, na susuungin ng mga anak ng Diyos, mga kapatid ko. Pero sabi ng mahal na Panginoon, let not your heart be troubled. Sapagkat sa bahay ng aking Ama, naghanda na ako sa inyo ng mansyon. Amen ba? Hinandaan ko na kayo ng tahanan doon, sabi ng ating mahal na Panginoon. At kapag handa na, babalik ako. At babalikan ko kayo. Dadalhin ko kayo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Tagalog, mga mahal, ng talatang ito, John chapter 14, verse 1 to 3. Ayon sa Juan 14, 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Yan ang pangako ng dakilang Diyos na dapat nating panghawakan. Amen. Dapat natin, mga minamahal, na gawing sandigan, mga kapatid ko. Pangako ng mahal na Panginoon, pangako niya, mga minamahal, tutuparin niya yan. Amen. Mga minamahal, imagine, mga kapatid, mansyon ang sabi ng English. Sabi ng King James Version, mansyon, mga minamahal. Amen. So, kanya-kanya tayo ng mansyon doon. Amen ba? Mga minamahal, at mga kapatid ko, wala tayong gagawin doon kundi magpuri sa mahal na Panginoon. Amen, mahal. Puri ng puri sa dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya nga, dito sa lupang ito, may mahal, yung ating mga physical na katawan, kahit ayaw mo, talagang hihina ito. Kahit ayaw mo, may mahal, talagang tatanda ang tao. Amen ba? Hindi na nanatiling bata ang tao, mga minamahal. Tatanda po, mga kapatid ko, ang bawat sa atin. At ang mga anak po natin, sila po ang susunod naman, mga minamahal, na mga kapatid ko, gagamitin ng dakilang Diyos sa kanyang banal na iglesia, mga kapatid ko. Kaya nga sabi ni St. Paul, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa. 2 Corinthians chapter 5, verse 1 and 2. Itatalo natin sa 6 and 8, mga kapatid ko. Basahin natin sa Tagalog na lang po. Tagalog na lang po tayo, manma. Ito po sa 2 Korinto, Kapitulo 5, ang talatay 1 hanggang 2, talon sa 6 hanggang 8.
Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Buhay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Amen. Sapagkat tunay na sa ginto, kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Dito po sa 6. Kaya nga kami laging malakas ang loob, at nalalaman namin na samantalang kami ay nanga sa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasa tahanan ng kasama ng Panginoon. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Si St. Paul, mga minamahal, sabi niya, gusto ko nang mapasa mahal na Panginoon. Gusto ko nang makapiling ang mahal na Panginoon. Pero alang-alang sa inyo. Sabi niya, mga minamahal. Amen. Alang-alang sa inyo. Gustong-gusto ko nang makapiling ang ating mahal na Panginoon. Mawala sa katawang ito sa lupa. At mapasatahanan na kasama ng Panginoon, ang sabi niya, mga kapatid. Pero naalala niya, mga minamahal, yung mga Kristiyano, kinakailangan po pangalagaan pa, mga minamahal, yung mga mananampalataya, mga kapatid. Sapagkat kung walang mangunguna, minamahal, sa mga mananampalataya, magkakalat po ang mga Kristiyano. Mangangalat po ang mga tupa ng dakilang Diyos. Kaya nga tayo'y lubos, mga minamahal, na nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, na hanggang sa mga oras na ito, kapiling natin ang propeta ng Diyos, mga minamahal. Kapiling natin ang ating minamahal, ginagalang ng mga pastor, minamahal. Binibigyan ng kalakasan pa ng ating mahal na Panginoon. Amen. Upang tayo po'y ipanalangin niya, mga minamahal. Kaya sabi rito, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ito sa lupa, yung physical na katawan niya, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik na nangagnanasang mabihisan kami sa aming tahanang mula sa langit. Mga minamahal, gustong-gusto na talaga ni Apostol Pablo, mga kapatid, na yung physical niyang katawan ay mapalitan po ng incorruptible. Mga minamahal. Amen. Wala nang kasiraan, mga kapatid ko. Pero ganun talaga ang mga man of God. Ganun pala talaga ang mga tao ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, mga minamahal. Mas higit na malakas, mga minamahal ko, ang tulak ng pag-ibig sa mga taong wala pang kaligtasan. Amen. Kaysa sa sarili. Amen po ba, mga minamahal? Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, kaya napakapalad po natin. Amen. Napakapalad po natin, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal, sa mga pinipighati naman ngayon, kung meron man, sa mga dumaranas naman ang mga pag-uusig ngayon, mga kapatid, sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Mga minamahal, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa kanila? 2 Thessalonians chapter 1, verse 7 po tayo, mga kapatid. Sa aklat ng unang taga-Tesalonika, Kapitulo 1, versikulo 7, at kayong mga pinaghati ay bigyang kasama namin ang kapahingahan sa pagpapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Amen. Amen. Pwede nating basahin sa English, mga mahal. 2 Thessalonians chapter 1, verse 7. Book of 2 Thessalonians chapter 1, verse 7. And to you who are troubled, rest with us, Amen. when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels. Amen. Say praise the Lord, mga kapatid. Kayo ng mga pinipighati, sabi ng Tagalog na ating nabasa. Bigyan kasama namin ng kapahingahan. Amen. Praise God. Hindi pala palaging bagyo. Hindi pala palaging ulap. Amen ba? Lahat ng gising magsabing praise the Lord. Salamat po, mga minamahal. Sa lahat ng pinipighati, sabi rito, mga kapatid ko, ay kasama tayo sa kapahingahan, pinangako ng dakilang Diyos natin. Mula sa langit, mga minamahal, kasama ng mga anghel ng ating dakilang Diyos. Kaya true rest, yung totoong kapahingahan, mga minamahal, wala po yan sa mga taong walang Kristo. Hindi natin, yung mga taong hindi nakakilala sa ating mahal na Kristo, mga minamahal, wala yung totoong kapahingahan. Nasa atin. Amen. Tayo na mga tumanggap ng Espiritu Santo ng dakilang Diyos, mga kapatid.
Tayo talagang nakadama ng kapahingahan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, o mahal. Kaya kapag ka nakita natin sa sanlibutan, tingnan nyo, kapag nakita natin sa sanlibutan, namatayan, mga minamahal, ang inilalagay nila sa kanilang, ano man tawag dito mga kapatid ko, lapida. Ang nakalagay doon, RIP. Ang ibig sabihin, rest in peace. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun, mga minamahal ko. Sa Luke chapter 16, verse 19 hanggang 25, tingnan natin itong isang taong mayaman, mga minamahal, na itinapon sa impyerno. Gaano yung kanyang paghihirap, mga kapatid ko. Makasalanan yan, hindi nakakilala sa dakilang Diyos yan. Kaya yung mga taong walang pagkilala sa mahal na Panginoon, walang paglilingkod, namatay, mga minamahal, na makasalanan, mga kapatid, walang pag-asa sa langit yan, mga minamahal. Walang kaligtasan. Kaya hindi pwedeng ilagay sa lapida yung rest in peace. Amen ba? Sapagkat walang rest, mga minamahal, sa kanilang mga kaluluwa. Nasaan sila, mga kapatid? Nasa impyerno. Sinusunog po, mga minamahal, sa impyerno, araw at gabi. Amen po ba? Tingnan natin ito. Luke chapter 16, verse 19 to 25. The book of Luke chapter 16, verse 19 through 25. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and sit Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Amen. Amen. Praise the Lord. Tagalog po. Ayon sa Lucas 16, 19 hanggang 25. Mayroon ngang isang taong mayaman at siya'y nadaramitan ng kulay ube at maselang lino at siya araw-araw na kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa dulang ng mayaman, at lumalapit pati ang mga aso at hinihimura ng kanyang mga sugat. At nangyari na mamatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tinitingnan niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw na sinasabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Amen. Hallelujah. Datapwat sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa inyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapat ngayon ay inaalaw siya rin, at ikaw ay nasa kahirapan. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. Isang taong mayaman, mga kapatid, hindi kumikilala sa dakilang Diyos, at isang pulubi si Lazaro, mga mahal, parehong namatay. Sa kanilang pagdilat, mga kapatid ko, doon na sa kanilang destinasyon. Si Lazaro sa piling ng ating mahal na Panginoon, yung mayaman, may mahal, sa hell. Sabi sa 23, mga kapatid, at sa Hades na nasa mga pagdurusa, itiningin niya ang kanyang mga mata. Ginamit dito, Hades, mga kapatid. Pero sa English, may mahal na sabi rito, and in hell,
He lift up his eyes being in torment, mga minamahal ko. In hell, sabi rito, impyerno, mga kapatid. Yung impyerno, naglalagablab na apoy yan, mga minamahal. May apoy yan, may lupa pa, mga kapatid ko, impyerno. Yan yung prison cell, mga minamahal, sa mga makasalanan. At pagdating po ng panahon, mga kapatid, nahahatulan na po lahat. Mga minamahal, end of the world na po. Yung mga nasa hell, mga kapatid, dadalhin sa white throne judgment. Mga minamahal, para hatulan na ron. At pagkatapos hatulan, itatapo na po sa lake of fire. Yung lake of fire, mga minamahal, yung, kung nakita niyo yung Pacific Ocean, mga kapatid, ganun ang mga minamahal, ang lake of fire. Lumalangoy na po ang tao sa apoy, mga kapatid. Kung sa impyerno ngayon, meron pong apoy, may lupa, mga minamahal, nakakulong sila ron at araw-gabi silang pinaparusahan doon, mga kapatid. Katulad ng mayamang ito, mga minamahal ko. Sa hirap ng kanyang dinaranas, nakiusap siya kay Amang Abraham sapagkat hindi na siya makatawag sa mahal na Panginoon. Through channel na lang yung kanyang ginagawa. Bakit, mga kapatid? Sapagkat yung mga nasa impyerno ngayon, mga mahal, wala na silang puwang sa kaligtasan. Hindi totoo, mga kapatid, yung ipanalangin mo yung patay, ipagnobena mo yung patay, mga minamahal, espesyal o ordinary, mga kapatid, ang ibayad mo, mga mahal, para nang sa ganun akit sa langit. Hindi po totoo yun. Lahat po ng nasa impyerno, hindi na po sila makakalabas doon, mga mahal, hanggang sa sila po'y itapon sa lake of fire. Nasaan yung lake of fire, mga mahal? Itong mundong ito, susunugin ito ng dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Pauulanan ito ng apoy, ito po yung kanyang tutunawin, mga kapatid. At tayo po ng mga anak ng Diyos, mga mahal, ay pinaglaanan ng dakilang Diyos ng new heaven and new earth. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya mga minamahal, magpakainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Biro nyo sa impyerno, mga minamahal. Ang apoy, ang uod, hindi na mamatay, sabi ng Biblia. Ang uod, mga kapatid, papasok sa bibig mo, lalabas sa mata mo. Papasok sa bibig mo, lalabas sa tenga, lalabas sa ilong, mga minamahal, araw-gabi. Paulit-ulit yan, mga minamahal ko, yan po'y pumapasok sa iyong katawan, lumalabas sa iyong katawan, mga minamahal. Sabi ng Bible, where worms diet not and fire never quench, mga kapatid. Their worms, sabi ron, and their worms, mga minamahal, diet not and fire never quench. Ibig sabihin, mga kapatid ko, sarili mong uod yon. Pag merong uod na labas-pasok sa katawan mo, hindi mo pwedeng ipahiram sa katabi mo. Amen. Pagod na pagod ka na, mga minamahal ko, naku, napakalansa po niyan, mga kapatid. No? Picture out mo, mga minamahal. Grabe. Kahit sa panaginip, ayoko mapanaginipan. Amen ba? Mga minamahal. Kaya ganun kahirap ang nasa hell, mga kapatid ko. Lahat ng hindi sumusunod sa ating mahal na Panginoon, itatapon doon sa impyerno. Amen. Kaya mga minamahal, alamin natin yung mga bagay, mga kapatid ko, na makakahadlang sa pagpasok sa langit. May mga hadlang po sa pagpasok sa langit. Babalik tayo doon sa ating key verse. Mga minamahal ko, unang-una po, mga kapatid, hadlang sa pagpasok sa langit, unbelief. Wala kang pananampalataya, mga minamahal. Hebrew chapter 4 verse 2, ito po yung nabasa na natin kanina, babalikan ko lang. Sabi rito sa Tagalog, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakarinig, mga minamahal. Ayan. Mga kapatid ko, sila po'y tinawag din ng mahal na Panginoon, naglingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal, pinangaralan po ng kaligtasan, mga kapatid. Amen? At sila po'y tumalima, pero wala silang pananampalataya. Hindi na pakinabangan yung kanilang napakinggang salita ng Diyos, mga kapatid ko. Katulad po sa Israel nung araw. Israel nung araw, mga minamahal ko, ang lumabas po sa Egypt, pinalaya ng mahal na Panginoon sa pagkaalipin sa Egypt, 3 million. 3 milyon, mga minamahal, galing sa pagkaalipin sa Egypt. Pinalaya ng dakilang Diyos. Pero ang nakapasok sa promised land, 2 lang. Si Joshua at si Caleb lang, mga minamahal. At kasama nila, mga minamahal,
yung mga isinilang sa wilderness. Sinilang sa disyerto na. Hindi na po galing sa Egypt. Mga mahal, yung mga hindi na po nakaalam, mga minamahal ko, ng kasalanan ng Egypt. Nakikinig po ba kayo, mga mahal? Mula 20 years old pababa, mga mahal ang edad. Yun po yung mga nakasama ng dalawang si Joshua at si Caleb, mga kapatid ko. Oh, dalawa lang ang nakarating, mga minamahal ko. Lahat yun na 3 million, nasaksihan nila, mga kapatid, yung Red Sea hinati ng dakilang Diyos. Yung sila po'y naglalakbay, mga mahal, mainit ang panahon, nagkaroon po ng pillar of clouds. Mga mahal, sila po'y pinapayungan ng clouds, mga kapatid, para hindi sila mainitan. Sa gabi po ay naglalakbay sila sa disyerto, pillar of fire. Mga minamahal, sila po'y tinatanglawan ng apoy, mga kapatid ko, na malaki, para hindi sila, mga mahal, madapa sa kanilang paglalakbay. Ganon kabait ang dakilang Diyos natin. Naranasan nilang lahat yon, nakita nilang lahat yon. Sa kabila po ng mga himalang kanilang nasaksihan, nag-alinlangan pa rin sila sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat ng may pananampalataya, magsabing, praise the Lord, mga mahal. Siyempre po, nakakatakot naman, mga mahal, di ka mag-praise the Lord. Amen ba? So, 1 Corinthians chapter 15, verse 2, mga minamahal, ito po yung paalala sa atin, mga kapatid ko, ng mga talatang ito. 1 Corinthians chapter 15, verse 2. By which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, Amen. unless ye have believed in vain. Amen. Yes, Lord. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 2, sa panamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong ingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Maliban na kung kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, daroon palang paglilingkod sa dakilang Diyos na walang kabuluhan. Amen po. Meron pala, mga minamahal, paglilingkod sa dakilang Diyos na wala pong kabuluhan, mga kapatid. Walang bunga. Walang magandang bunga. Sa pamamagitan naman dito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kayo'y naglilingkod at sumasampalataya na walang kabuluhan, sabi rito, mga kapatid. Ang kayang pananampalataya, napakahalaga. Amen. Ang pananampalataya, napakahalaga sapagkat ang mga walang pananampalataya, mga minamahal ko, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi maaring kalugod-lugod sa dakilang Diyos. Hindi tayo pwedeng maging kalugod-lugod sa dakilang Diyos kung wala tayong pananampalataya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos, sabi rito, ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kaya mga anak ng Diyos, lagi tayong dumalo. Huwag tayong mag-absent. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid, huwag lamang mga minamahal yung matatapat ng mga Kristiyano ang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Dapat lahat tayo pinagpapala. Amen. Mga minamahal, at simulan po natin yung sa ating matapat na pagdalo, mga kapatid. Yung mga minamahal, faith comes by hearing and hearing by the words of God. Sabi ng Bible. Ang pananampalataya daw, nanggagaling yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Ito pang hadlang, mga minamahal, sa pagpasok sa langit. Disobedience. Disobedience, mga minamahal. Hebrews chapter 4, verse 6 and 7, mga kapatid. Book of Hebrews chapter 4, verse 6 and 7. Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if you will hear his voice, harden not your hearts. Amen. Amen. Kung mapakinggan nyo ang salita ng mahal na Panginoon, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso, sabi rito. Sa Tagalog po. Ito po sa Tagalog. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. At ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi na nangapasok dahil sa pagsuway. Ay muling nagtangi siya ng isang araw
Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una, ngayon, kung marinig nyo ang kanyang tinig, huwag nyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Yaman daw na may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. Sino yun? Tayo po yun. Mga minamahal, last na to eh. Tayo po yun. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon at ang mga pinangaralan ng una ng mabuting balita, sino yun? Yung Israel noong panahon ng Old Testament. Mga minamahal. Sabi nito, sila'y pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway, mga kapatid. Yun yung 3 million, mga minamahal. Pero ngayon, mga kapatid ko, nagbigay ulit ang dakilang Diyos ng last chance. Sabi sa 7, muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinasabi ng mga awit ni David, mga minamahal, kung marinig ninyong kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, mga kapatid ko. Tumalima ka agad. Number 3 po, nahadlang sa pagpasok sa langit yung murmuring, yung reklamo. Mga mahal. Amen. Yung bang napapagod na ako sa paglilingkod, pagod na ako sa pagsunod sa mga duty ko, pagod na ako, ang dami ko ng duty. Mga mahal, ang daming reklamo, mga kapatid ko. Tingnan natin ang 1 Corinthians, chapter 10, verse 10 at 11. Book of 1 Corinthians chapter 10, verse 11. 10 and 11. Verse 10 and 11. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Amen. Now all these things happen unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Tagalog po, beloved. Ayon sa unang Korinto, 10 hanggang 11. Nihuwag din kayong magbulungan na gaya ng ilan sa kanila na nagbubulungan na nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Amen. Say praise the Lord, mga mahal. Bilang paalala sa atin, mga kapatid ko, nire-remind tayo ng history, mga kapatid. Sabi dito, huwag kayong mga bulong-bulungan. Reklamo ito eh. Gaya ng ilan sa kanila nagbulong-bulungan at napahamak sa pamagitan ng mga wasak. Ang mga bagay na ito nga'y nangyayari sa kanila na pinakahalimbawa sa atin. Amen? Saan naroon yung mga nagreklamo, mahal? Pinatay daw ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Pawang nang susulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng panahon, mga kapatid. Alam niyo ba sa paglalakbay ng Israelita, mga minamahal, grabe ang pag-ibig ng mahal na Panginoon? Ako na po magbabasa, Exodus chapter 13, verse 17, 18. Sabi rito, mga Tagalog, at nangyari, nang tulutan ni Paraon na ang bayan ay yumaon, na hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Pilisteo, bagaman malapit. Sapagat sabi ng Diyos, baka sakaling ang bayan ay magsisi pagkakita ng pagbabaka at nagsibalik sa Ehipto. At magsibalik sa Ehipto. Kundi pinatnubayan ng Diyos ang bayan sa palibot sa daang patungo sa ilang sa tabi ng dagat na mapula at ang mga anak ni Israel ay sumampang nakasakbat mula sa lupain ng Ehipto, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng dalawang talatang ito? Ang dakilang Diyos, mga minamahal, inalalayan sila, yung Israel, mga kapatid, na hindi sila pinadaan kung saan may mga kaaway na makapagpapahina ng kanilang loob. Mga minamahal, bagkus, mga kapatid ko, pinadaan sila ng dakilang Diyos kung saan nila masasaksihan yung mga dakilang himala ng dakilang Diyos, katulad po ng Red Sea. Amen ba? Ganun pala ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Aalalayan kanya, mga kapatid. Kung makikita niya, mga minamahal, na yung dadaanan mo yung makapagpapahina sa iyo, mga kapatid ko, ililihis kanya ron. Amen. Aalalayan kanya. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid.
Pero mga minamahal, hindi nakita ng Israel yon. Kaya naging matigas pa rin ang ulo ng Israel. Kaya yung 40 days na kanilang paglalakbay, na dapat diretso lang, ginawang 40 years ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, amen. Praise the Lord. Kaya huwag daw nating tularan, mga kapatid ko, yung mga nangyari noon. Kaya sa panahon natin ngayon, mga minamahal, yung ating mga spiritual leaders, mga kapatid, mga minamahal, dapat natin, sundin, mga minamahal, sa pagkasabi ng Hebrew chapter 13 verse 17, alalahanin niyo ang mga nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan yung kanilang pananampalataya. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 and 13, Datapat pinamamanhik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangagmumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig. Dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Say praise the Lord, mga kapatid. Lahat ng inaantok magsabing Amen. Yun, mga minamahal. Magtatapos na po tayo, mga kapatid ko. Huwag niyong kalilimutan, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa dakilang Diyos bago tayo umawit, mga minamahal, hindi lamang tayo pinagkalooban ng dakilang Diyos para manampalataya, naglingkod tayo, tinawag ng mahal na Panginoon hindi lamang para sumampalataya, mga mahal, kundi upang tayo po'y magtiis din naman, alang-alang kay Kristo. Amen ba? May konting pagtitiis, mga kapatid ko. Kaya magpapatuloy po. Kahit anong mga minamahal ang sitwasyon ng buhay, mga kapatid. Tuloy lang, tuloy-tuloy, mga mahal ang pagsisikap. Tuloy-tuloy ang masikap na pagdalo, masikap na pakikinig ng Word of God, mga mahal. Masikap na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Matapat, mga mahal, na pagsunod. Praise the Lord. Sapagkat mga minamahal ko, sabi ng Biblia, tayo po'y aani sa lahat ng ating mga pinagpagalan. Amen ba? Kung hindi raw tayo manghihimagod, mga kapatid. Amen. Kaya mga minamahal, tumayo tayong lahat at tayo po'y umawit sa dakilang Diyos na buhay sa umagang ito. Mga kapatid ko, nais kong awitin po natin. Ayun, mahal, kung meron bang mga kapatid natin ngayon, mga minamahal ko, na para bagang nawawala ng pag-asa, ayun, mahal, nanghihina sa paglilingkod, mga kapatid, awitan natin, kaibigan si Jesus. Amen. Bulay-bulayan natin may mahalang mensaheng ito na ating aawitin. Hindi lang natin Ama ang dakilang Diyos, kundi kaibigang matalik, may mahalang Panginoon. Amen. Nagbigay ng buhay sa krus, mga kapatid. Diyos mo, sabihin ang problema mo, magtiwala, lubos, di ka mabibigo. Sandali, mga iman. Itaas natin. Diyos mo, sabihin ang problema mo, magtiwala kang lubos, mabibigo. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Minsan pa po. Kapag nasaktan ka, huwag kang susuko. Kahit takot pa, ay huwag kang magtao. Di ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Tawagin mo lamang
di ka mabigo, O kaibigan. Si Jesus, kaibigan. Tuwina, sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang ating Diyos. Kaibigan, si Jesus. Ngayong nalaman mo na may kasama ka, hindi kailan pa man mag-isa. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pag-iisa. Oh, kaibigan. Amen. Hallelujah. Si Jesus, kaibigan. Tuwina, sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang ating Diyos. Kaibigan, si Jesus. Diyos mo, sabihin ang problema mo, at mawalang kang di ka mabibigo. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan, si Jesus. Kaibigan, tuwina, sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang ating Diyos. Kaibigan, si Jesus. Kapag nasaktan ka, huwag kang susuko. Kahit may takot pa, ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Tayo lahat ay kaibigan, si Jesus. Kaibigan, tuwina, sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang ating Diyos. Kaibigan, si Jesus. Kaibigan,
ating tulong, hallelujah, ay nagmumula sa ating dakilang Diyos, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Pinoon. Kaya ano po ating gagawin? Patuloy na lamang po tayo, hallelujah, ipagtrabaho ang kaligtasan na ibigay sa atin ng ating pinakamahal Pinoon. May binanggit po ating mahal brother preacher, ano sabi niya? Ang totoong kapahingahan, true rest daw po, hallelujah. Ang taong wala kay Kristo, hallelujah, ay walang totoong kapahingahan, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Narito po tayo sa totoong gawain, narito po tayo na kung saan ang ating pinakamahal na Pinoon, hallelujah, ay nangako na ang bawat isa atin ay kanyang tutulungan. Huwag lamang po tayong sumuko, hallelujah, hallelujah. Huwag tumigil sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamahal na Pinoon, hallelujah. Tayo po'y manalangin, patuloy po natin, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hingin sa ating dakilang Diyos na kailangan po natin ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah, patuloy po natin paabot sa ating dakilang Diyos na wala po tayong magagawa sa ganang atin. Kailangan po natin ng ating pinakamahal na Pinoon. Sabi ng banal na kasulatan, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makaparehang pangalan po aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat, mahal na Pinoon, sa mga salita na muli, hallelujah, aming po napakinggan sa umagang ito. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa amin. Upo aming pinakamahal na Pinoon, hallelujah. Kailangan po namin na totoong kapahingahan, hallelujah, sa iyong mahal na Pinoon. Kaya dakilang Diyos, narito po yung mga anak mahal na Pinoon, hallelujah. Sama-sama po namin pinapaabot sa iyo, dakilang Diyos. We are nothing without Thee, O God. Wala pa kami magawa sa ganang amin, mahal na Pinoon. Nais po namin ang totoong kapahingahan sa iyong piling, hallelujah. Kaya dakilang Diyos, sa panapalangin po ng aming Brother Pastor Lisa Dalmida, humingi po kami ng kapatawaran, lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, pagkakasalat, pagkakamali, mga unbelief, hallelujah, na sa naging hadlang, patawad, dakilang Diyos, tulungan niyo ang bawat isa amin, dagdagan niyo po ang panampalataya sa iyo, bigyan niyo po kami ng tunay na pag-ibig sa iyo, pagkaluban niyo po kami ng banal na takot sa pagkakasala sa iyong mahal na Panginoon. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At iliyans po natin ang ating sarili. Isa sa pangako ng ating pinakamahal na Pinoon, ang kapangyarihan nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Hallelujah. Ating sawatain, mga unbelief. Hallelujah. Ating sawatain, hallelujah, ang lahat ng uri. Hallelujah. Ng gawa ng kaaway ng ating pinakamahal na Pinoon. Ang naghadlang. Hallelujah. 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 Ang katamaran. Hallelujah, hallelujah. Mahilig mga tuwiran, hallelujah, sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Bigyan po tayong puso, mapagmahal, obedience, hallelujah, hallelujah, sa kalooban ng ating pinakamahal na Pinoon. Opo, aming pinakamahal na Pinoon. Tulungan niyo ang bawat isa amin, O Lord God. Sa paunang panangin po ng aming Brother Pastor Lisa Dalmida, una po namin hiningi, mahal Pinoon, ibalik niyo po aming katapatan sa iyo. Pagkaluban niyo po kami ng tunay na banal na takot sa pagkakasala sa iyo, mahal na Pinoon. Increase our faith in Thee, O God. Pagmamahal sa iyo, mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa unang dalangin po ng aming Brother Pastor Lisa Dalmida, with all authority, sa makaparang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaway, demons of unbelief, demons, cast out right now. Cast out in Jesus' name. Panglupay-pay, palalamig, demons, cast out in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah, problema at kahirapan, demons, cast out in Jesus' name. Sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng karamdaman, cast out in Jesus' name. Be healed right now. Be healed sa mga parang pangalan ni Jesus. All vices be gone. All problems be solved right now. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon. At ating po namin naangkin, hallelujah, ang katugunan ng kahilingan, victory sa mga pangalan natin na kailan Diyos. Leading prayer po natin, Brother Pastor Wildy Dalmida. Amen. Praise the Lord. At patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal Panginoon sa pamitan po natin pagsigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, maraming salamat sa pangalan ng Panginoon. Thank you so much, Sir Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Patuloy po natin, we love you in the Lord, but there is Jesus loves you more. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, narito po tayo ngayon sa ating mga announcement.
habang nag-formation na rin po ang ilan po sa ating